Kamusta mga katagumpay? Welcome sa Tagumpay at Kayamanan, kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng mga ordinaryong tao na nagtagumpay sa kabila ng kahirapan. Samahan niyo kami sa paglalakbay ng inspirasyon at sipag dahil dito, walang imposible para sa mga may pangarap at tiyaga. Tara, simulan na natin ang kwento. Si Miguel ay isang ordinaryong magsasaka sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Kasama ng kanyang pamilya, nagtatanim siya ng kape sa isang maliit na lupain na minana mula sa kanyang lolo. Hindi ganoon kalaki ang kita mula sa ani, ngunit sapat na ito para sa kanilang simpleng pamumuhay. Gayunpaman, alam ni Miguel na may mas malaking potensyal ang kanilang kape kung mabibigyan ito ng pagkakataong makilala. Isang araw, habang nagkakape kasama ang kanyang kaibigan, napansin ni Miguel na halos lahat ng coffee shop sa bayan ay nagbebenta ng mga imported na kape. Na-curious siya, bakit kaya mas pinipili ng mga tao ang kape mula sa ibang bansa kung mayroon namang dekalidad na kape sa kanilang bayan? Dito nagsimulang sumibol ang isang ideya, bakit hindi kaya lumikha siya ng sariling coffee brand na magpapakilala sa lokal na kape hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo? Nag-ipon si Miguel mula sa kanilang munting ani at nanghiram pa ng kaunting puhunan sa kooperatiba ng barangay. Bumili siya ng mga roasting machine at nagsimulang mag-aral kung paano gawing world-class ang lasa ng kanilang kape. Sinubukan niyang gumawa ng iba't ibang timpla mula sa dark roast hanggang sa mga flavored coffee blends na akma sa panlasang Pinoy. Sa una, binibenta niya ang kape sa mga lokal na palengke at online. Hindi naging madali, maraming beses siyang nabigo dahil sa stiff competition at kakulangan ng kapital. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy niyang pinaghusay ang kanyang produkto, pinapaganda ang packaging at ginamit ang social media upang ipakilala ito sa mas maraming tao. Isang araw, habang abala si Miguel sa pagtitimpla ng bagong produkto, napansin ng isang sikat na travel blogger ang kanyang kape sa isang lokal na fair. Tinikman ito at agad na ipinost sa social media na may caption, "The best Filipino coffee I've ever tasted." Nag-viral ang post at bigla ang dumagsa ang mga order mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi nagtagal, nakuha ni Miguel ang atensyon ng ilang malaking distributor at ang kanyang maliit na negosyo ay unti-unting lumago. Nagbukas siya ng unang coffee shop sa bayan nila na kalaunay naging sikat sa mga turista dahil sa kakaibang Pinoy-inspired coffee blends tulad ng Barako Latte at Tableya Mocha. Sa loob ng ilang taon, mula sa isang maliit na coffee shop, naging isang coffee empire ang negosyo ni Miguel. Nakipag-partner siya sa iba pang lokal na magsasaka para makabili ng dekalidad na kape mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Nagtayo rin siya ng mga roasting plant para makapag-produce ng mas maraming kape at magbigay ng trabaho sa maraming tao sa kanilang komunidad. Ang tatak ni Miguel Kape ni Miguel ay kilala na ngayon hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Asya. Naging inspirasyon ang kanyang kwento sa mga kabataang negosyante na nais magsimula ng sariling negosyo mula sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa kabila ng yaman at tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Miguel. Bumalik siya sa kanilang bayan at nagbukas ng mga programa para sa mga magsasaka. Nagtuturo kung paano patakbuhin ang sariling negosyo at paano maging mapanagutan sa kalikasan. Hindi lang basta kape ang itinitimpla natin dito, madalas niyang sabihin. Timpla ito ng pangarap, tiyaga at pagmamalaki sa sariling atin.